Happy Monday morning po sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta po ang inyong nagdaang mga araw, lalo nitong Sabado at Linggo? Kumusta ang ating dalawang araw na sabi nga ay nag-stop yung iba sa work at yung iba naman ay nag-stop sa school at nabigyan natin ng time yung ating mga kasama ang family at ganun din nagkaroon tayo ng time upang magsama-sama na maglingkod sa Panginoon noong Sunday morning, araw na iyon. So, tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang buwit lakas na kaloob sa atin. At muli ating simula ng umagang ito sa pamamagitan ng ating pagbulay-bulay ng kanyang mga salita nang tayo po'y makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Mula po sa ating online ministry, ang Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Ating pong ipagpapatuloy yung ating tinalakay noong Friday, Sower's Heart, at ito po ay ang ikalawang bahagi o part 2. At yung ating batayan talata ay mananatili sa Acts 20:17-24, ngunit ang binasa lang nating talata ay yung verse 24. At nais ko pong ulitin sa inyo mga kapatid at ganito ang sinasabi,
Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Salamat at purihin natin ang Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Saan tinalakay din po natin noong Friday yung unang puntos sa sinasabi ng ating pagbubulay-bulay, ang mga katangian, mga hayag na katangian ng isang pusong mga hasik ng mabuting balita tungkol sa ating Panginoon. Kung saan ay bigyan natin ng pansin yung brave heart. Yan, isa pong hayag na katangian ni Apostol Pablo sa kanyang paghahasik ng mabuting balita, ang isang puso na talagang may katapangan, walang takot, na ipangaral ang mabuting balita ng ating Panginoon. Although noong time na yon ay mahigpit ang pag-uusig sa mga tagasunod ng Panginoon, ngunit hindi po yun nalintana ng lingkod ng Panginoon, at hindi lamang si Apostol Pablo, kundi marami pa sa church history na talagang buong tapang ng kanilang mga puso na inihasik ang mabuting balita ng Panginoon kahit na sila ay malagay sa bingit ng kamatayan. Tignan po natin ngayon yung point number 2 na kung saan ay sinasabi sa atin, unselfish heart, isang pusong hindi makasarili. Sabi nga po sa Acts 20:21, maging Hudyo o Grego man ay pinangaralan kong tumalikod sa kasalanan at manambalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Hesus. Ang wika po sa ilang mga paliwanag, an unselfish person thinks about what is good for other people, not just about his own advantage. So, tunay po ang isang taong hindi makasarili ay ang iniisip ay hindi lamang yung kanyang kapakanan, kundi yung kapakanan din ng iba, at hindi gumagawa ng mga bagay para sa kanila lamang ikabubuti. Tulad po ng ating Panginoong Hesus, si Apostol Pablo ay ganun din, people-oriented. Kung paano ang Panginoong Hesus talagang nakapokus doon sa mga needs ng mga tao, ang lingkod ng Panginoon na si Apostol Pablo ay inaabot niya ang mga tao sa pamamagitan naman ng kanyang pangangaral ng mabuting balita para sa ating Panginoon. Ang tinitingnan niya ay ang kapakanan ng ibang tao kahit na siya ay kanilang inuusig at pinagtatangkaan. Sabi nga sa Acts 20 verse 3, aalis na sana papuntang Syria, ngunit nabalitaan niyang may tangka ang mga Hudyo laban sa kanya, kaya't pinasya niyang sa Macedonia na huli magdaan sa kanyang pagbabalik. Ayon din po sa Acts 20:19, buong kapumbabaan at lumuluhang naglilingkod ako sa Panginoon at nagtitiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. So mula po doon ay talagang sa mga talataang yun ay nahahayag yung panganib ng buhay ng lingkod ng Panginoon. Bagamat nakaranas siya ng mga pagtatangka ng mga Hudyo, nagpatuloy siyang magmalasakit at mangaral ng mabuting balita. Sa point of view ng isang tao, marahil ay sasabihin, alisin na sila sa listahan itong mga Hudyo at huwag na silang pagmalasakitan. Subalit, hindi naging makasarili si Apostol Pablo. Ipinagpatuloy pa rin niya ang pangangaral sa mga Hudyo kahit na nanganganib ang kanyang buhay sa mga ito. Ayon nga po sa Acts 20:21, maging Hudyo o Grego man ay pinangaralan kong tumalikod sa kasalanan at manumbalik sa Diyos, manalig sa ating Panginoong Hesus. Ang mahalaga sa kanya ay ang kaligtasan ng mga tao. Kasama na rito ang mga Hudyo. Kung hindi niya ipinangaral ito at itinuro sa mga Hudyo, ang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, ang panunumbalik sa Diyos at ang pananalig sa Panginoong Hesus, tiyak na mapapahamak ang mga taong ito. Meron po isang tao na nagngangalang, ang sabi po ni Albert
Schweitzer, isang theologian, philosopher, organist, and mission doctor, ay nagbigay diin sa ganitong statement. The purpose of human life is to serve and to show compassion and the will to help others. Ang intentional na paglilingkod sa kapwa, pagkahabag sa kapwa, pagtulong sa kapwa ay may mga palatandaan ng unselfish heart. Si Apostol Pablo ay handang maglingkod sa mga taong umuusig sa kanya. Si Apostol Pablo ay mahabagin sa mga taong nagtatangka sa kanyang buhay. Si Apostol Pablo ay handang sagipin at tulungan ang mga Hudyo, Grego at ang lahat ng tao na nabilanggo ng kasalanan. Lalo tigit sa lahat ang ating Panginoon. Tunay na ang kanyang pagmamalasakit sa sinumang tao na nagbabalik loob at nagsisising tapat ay nakakaranas ng kanyang kahabagan, pagpapatawad, pag-ibig at papanumbalik ng nasirang relasyon. Yan po ang ating dalawang puntos dito sa ating Sower's Heart. So pagpapatuloy po natin yan bukas ang part 3 kung saan tinalakay natin yung dalawang naunang bigay puntos, a brave heart at yung unselfish heart. So tayo ay patuloy na samahan at gabayan ng Panginoon sa buong araw na ito. Nais ko po muli kayong ipanalangin sa ating Panginoon Diyos. Tayo po ay sandaling yumukod at manalangin. Panginoon namin makapangyarihan sa lahat sa umagang ito at sa unang araw nitong linggo nito na aming tatahakin sa pagpasok sa paaralan, sa ganun din sa trabaho. Iyo po Panginoon Diyos, ipagkaloob ang iyong pagkalinga sa pamamagitan ng pagliligtas, pag-iingat sa kanilang mga paglalakbay at ganoon din ang karunungan, kalakasan upang makagawa ng maayos sa school at maging sa kanilang mga trabaho. Panginoon, meron din po kami mga kapatid na patuloy na humihingi ng iyong habag at kalinga sa pamamagitan ng iyong kagalingan. Hindi lang Panginoon physically, kundi maging sa kalagayang spiritually. Idinudulog ko ang aking mga kapatid, mga kaibigan na nakikinig at nanonood ngayon. Ang iyo pong pagpapagaling, Panginoon, pagpapalakas ay maranasan ng bawat isa. Salamat po Panginoon sa pribilehyo na kami ay makapagpanalanginan at makapagbulay-bulay ng iyong banal na salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon at salamat po sa inyong pagsama sa aking pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. A friendly reminder po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today. Humayo po tayo at maglingkod.